Habang itinataas ni Solomon ang kautusan ng langit, ang Diyos ay sumasa kanya, at ang karunungan ay napasa kanya, upang pagharian ng Israel sa kahabagan at walang pinapanigan. Noong pasimula, habang ang kayamanan at karangalan ay dumarating sa kanya, nanatili siyang mababa at dakila ang naabot ng kanyang impluensya. Si Solomon ay nagpupuno sa lahat ng kaharian na mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Siya ay may kapayapaan sa lahat ng mga dako sa palibot niya. At ang Huda at ang Israel ay nagsitahang tiwasay na bawat tao ay sa ilalim ng kanyang puno ng ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng igos. Sa lahat ng kaarawan ni Solomon. Datapwat ang umaga ng dakilang pangako ay nadiliman ng pagtalikod. Itinala ng kasaysayan ang malungkot na katunayang siya na tinawag na Jedediah, minamahal ng Panginoon, na pinarangalan ng Diyos sa pamamagitan ng tanda ng kaluguran ng langit sa tanging paraan. Ano pat ang kanyang karunungan at pagiging matuwid, ay nag-ani sa kanya ng pansanlibutang katanyagan. Siyang umakay sa iba upang mag-ukol ng parangal sa Diyos ng Israel, ay bumalikwas upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Mga daang taon bago pa naghari si Solomon, sa pagkakita ng Panginoon sa mga panganib na kakaharapin ng mga mapipiling mangunguna sa Israel, ay ibinigay kay Moises ang instruksyon upang siyang uupo sa trono ng Israel, ay kanyang susulatin ng isang salin ng kautosang ito sa isang aklat na nasa harap ng mga saserdote at ng mga Levita. At mamamalagi sa kanya, sabi ng Panginoon, kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, upang siya'y mag-aral na matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga palatuntunang ito, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid, at siya'y huwag maligaw sa utos, maging sa kanan o sa kaliwa, upang kanyang maparami ang kanyang mga araw sa kanyang kaharian, niya at ng kanyang mga anak sa gitna ng Israel. Kaugnay ng instruksyong ito ng Panginoon sa magiging hari, tiyakang nagbabala siya na huwag magpaparami ng mga asawa upang huwag maligaw ang kanyang puso, ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto. Alam ni Solomon ang mga utos na ito, at sa ilang panahon ay sinunod niya. Pinakadakilang naisin niyang mabuhay at magharing ayon sa mga kautosang nabigay sa Sinai. Ang paraan ng kanyang pangunguna ay kabalintunaan ng mga ugali ng mga bansa ng kapanahunan niya. Mga bansang walang takot sa Diyos at nagyuyurak sa kanyang banal na utos. Sa pagsisikap na mapalakas ang relasyon sa makapangyarihang kaharian sa timog ng Israel, si Solomon ay pumasok sa pinagbabawal na bagay. Alam ni Satanas ang bunga ng pagsunod, at sa mga unang taon ng paghahari ni Solomon, maluluwalhati ang mga taon dahil sa karunungan. Pagiging mapagbigay at matuwid ng hari, sinikap niyang magpasok ng mga impluwensyang magpapahina ng katapatan ni Solomon sa prinsipyo at mag-aakay sa kanya upang humiwalay sa Diyos. Ang tagumpay ng kaaway dito ay makikita natin sa tala. Si Solomon ay nakipagkamag-anak kay Paraon na hari sa Ehipto, sa pag-aasawa niya sa anak na babae ni Paraon, at dinala niya sa bayan ni David. Sa paningin ng tao, ang pag-aasawang ito, gayong laban man sa mga turo ng Diyos, ay parang isang pagpapala, sapagkat ang asawa ni Solomon na walang pagkakilala sa Diyos ay nahikayat at sumama sa kanya sa pagsamba sa tunay na Diyos. Gayon din ang Faraon ay naglingkod sa Israel sa paglusob sa Geser at pinuksa ang mga Kananeyong naninirahan sa syudad, at ibinigay ito na pinakabahagi sa kanyang anak na babae na asawa ni Solomon. Muling itinayo ni Solomon ang syudad na ito, at dahil dito ay napalakas pa ang kaharian sa bahagi ng Mediterranean.
Datapwat sa palakipagkasundo sa mga bansang pagano, ay tinatakan ang ugnayan sa pag-aasawa sa isang prinsesang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Walang patumangang binaliwala ni Solomon ang pantas na probisyon ng Diyos sa pagpapanatili ng kadalisayan ng kanyang bayan. Ang pag-asa na ang prinsesang Ehipsyong ito ay mahihikayat ay mahinang dahilan para sa pagkakasala. Sa ilang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang kalunos-lunos na pagkakamaling ito dahilan sa kanyang kahabagan. At ang hari sa matalinong paraan ay nagsugo sana sa malaking bahagi ang naging pagpasok na ito ng puwersa ng kasamaan. Datapwat nagsimula nang mawala kay Solomon ang pantanaw sa pinanggagalingan ng kapangyarihan at luwalhati. Ang hilig ay pumalit sa rason, ang tiwala sa sarili ay nadagdagan, at sinikap niyang isagawa ang kalooban ng Diyos sa sariling paraan. Idinahilan niyang ang alyansa sa mga karatig na bansa, sa komersyo at politika, ay maghahatid sa mga bansang ito sa pagkilala sa tunay na Diyos. At pumasok siya sa walang kabanalang alyansa sa mga bansa. Malimit na ang mga alyansang ito ay sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga prinsesang pagano. Ang mga utos ni Jehovah ay isinantabi alang-alang sa mga kostumbre ng mga bayang nakapalibot dito. Pinapurihan ni Solomon ang sarili sa isipang sa pamamagitan ng pakikipag-asawa ay maaakay ang kanyang mga asawa sa pamamagitan ng karunungan at halimbawa mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan tungo sa pagsamba sa tunay na Diyos. At gayon din na ang mga alyansang nabuo ay aakit sa mga nakapalibot na bansa sa malapit na kaugnayan sa Israel. Walang kabuluhang pag-asal ang pagkakamali ni Solomon sa pag-iisip na malakas siya upang labanan ang impluwensya ng mga kasamang pagano ay nakamamatay. Gayon din ang pandayang umakay sa kanya upang umasang sa kabila ng pagwawalang bahala sa kautusan ng Diyos sa bahagi niya. Ang iba naman ay maakay na magpitagan at sumunod sa mga banal na utos na ito. Ang pakikipag-alyansa ng hari at relasyong komersyo sa mga bansa ay naghatid ng katanyagan, karangalan at kayamanan ng mundong ito. Nakapagdala siya ng ginto mula sa Ophir at pilak mula sa Tarshish. At ginawa ng hari ang pilak at ginto na maging gaya ng mga bato sa Jerusalem, at ang mga sedro na maging gaya ng mga sikomoro na nangasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. Ang kayamanan kasama ng mga tukso nito ay dumating sa maraming tao sa panahon ni Solomon, ngunit ang pinong ginto ng likas ay lumabo at nasira. Unti-unti ang pagtalikod ni Solomon na bago niya ito nalaman ay malayo na siya sa Diyos. Hindi niya napapansing lumiliit ang kanyang tiwala sa pagpatnubay at pagpapala ng Diyos. At ang tiwala sa sarili ang kanyang inasahan. Unti-unti ay ikinait niya sa Diyos ang walang pasubaling pagsunod na nagbukod sa Israel bilang bansang kakaiba. At unti-unti ring nakiayon siya sa mga ugali ng nakapalibot sa mga bansa. Sa pagsuko sa mga tuksong kaugnay ng kanyang tagumpay at posisyon, nakalimutan niya ang bukal ng kanyang kasaganaan. Ang ambisyong makahigit sa lahat ng bansa sa kapangyarihan at karangyaan ay umakay sa kanya upang pasamain ang mga kaloob ng langit para sa sariling kapakanan na dati ay ukol sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang salaping dapat na iningatan bilang banal na pagkakatiwala para sa kapakanan ng mga dukha at pagpapalaganap ng mga simulain ng banal na pamumuhay sa buong mundo ay makasariling na ilagay sa mga proyektong ambisyoso. Sa marubdob na naising mahigitan ang ibang mga bansa sa panlabas na display, kinaligtaan ng hari ang pangangailangan ng pagkakaroon ng kagandahan at kasakdalan ng likas. Sa hangaring maluwalhati ang sarili sa sanlibutan, pinagbili niya ang sariling karangalan at integridad. Ang malaking buwis na nakuha mula sa komersyo sa maraming bansa ay dinagdagan pa ng mabibigat na buwis. Sa gayon, ang kataasan, ambisyon, paglulustay at pagtatamasa ay nagbunga ng pagmamalupit at paghihigpit.
Ang masinop at mabiyayang diwang likas ng mga unang taon ng paghahari at pakikitungo sa tao ay nabago na. Mula sa pinakapantas at pinakamahabaging pinuno, siya ay naging malupit. Ang dating mahabagin at may pagkatakot sa Diyos na tagapagsanggalang ng bayan ay naging malupit na diktador. Ang buwis ay dumami ng dumami sa bayan upang tustusan lamang ang korteng maluho. Nagsimulang magreklamo ang bayan. Ang respeto at paghangang dati ay nabigay sa hari ay napalitan ng muhi at kawalang kasiyahan. Bilang sanggalang laban sa pag-asa sa bisig na laman, nagbabala ang Panginoon sa kanilang mamumuno na huwag magpaparami ng kabayo. Ngunit winalang bahala ni Solomon ang utos na ito. Ang mga kabayo na tinangkilik ni Solomon ay inilabas sa Ehipto, at sila'y nagsipadala ng mga kabayo mula sa Ehipto at mula sa lahat ng mga lupain. Pinisan ni Solomon ang mga karo at ang mga ngabayo, at siya'y may 1,400 karo at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem. At higit pang itinuring ng hari ang mga kaluhuan, sariling kadakilaan at ang pabor ng sanlibutan bilang palatandaan ng kadakilaan. Magaganda at kaakit-akit na babae ay dinala mula sa Ehipto, Punisya, Edom, Moab at marami pang dako. Binibilang daan-daan ang mga babaeng ito. Sila ay mananamba sa mga Diyos-Diyosan, at sila ay naturuan sa mga malulupit at nagpapababang mga ritual. Sa pagkahumaling sa kanilang kagandahan, nakaligtaan at napabayaan ng hari ang tungkulin sa Diyos at sa kanyang kaharian. Malakas ang naging impluwensya ng mga asawa ni Solomon sa kanya, at unti-unti ay nahikayat si Solomon na sumama sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Winalang bahala ni Solomon ang tagubiling kaloob ng Diyos bilang sanggalang sa pagtalikod. At ngayon ay ibinigay ang sarili sa pagsamba sa mga huwad na Diyos. Nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Ashtaroth, diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumaldumal ng mga Amonita. Sa gawing timog ng bundok ng Ulibo sa kabila ng Moraya, na doon ay nakatayo ang magandang templo ni Jehovah, nagtayo si Solomon ng mga magandang gusaling gagamitin sa pagsamba sa mga Diyos. Upang paluguran ng mga asawa, naglagay si Solomon ng mga malalaking ribulto, mga imaheng kahoy at bato sa gitna ng mga mirto at ulibo. Doon sa harap ng mga Diyos ng mga pagano, Kemos ang karumaldumal ng Moab at si Molok, ang kasuklam-suklam ng mga anak ni Ammon, ay isinagawa ang mga nagpapababang ritual ng paganismo. Ang ginawa ni Solomon ay nagdala ng tiyak na parusa. Ang pagkahiwalay niya sa Diyos sa pamamagitan ng ugnayan sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan ay naging kawasakan niya. Nang iwaksi niya ang katapatan sa Diyos, nawala sa kanya ang pagsupil sa sarili. Ang kalakasang moral ay nawala rin. Ang mga pinong pakiramdam ay namanhid. Ang konsensya ay nasunog. Siyang sa mga unang taon ng paghahari ay nagpakita ng gayong karunungan at simpatya sa pagsasauli ng isang sanggol sa walang palad na ina, ay nahulog ng napakababa upang pumayag na magtayo ng idolo na sa kanya ay ihahandog ng buhay ang mga sanggol. Siyang sa kabataan ay nagtamo ng pagkaunawa at direksyon. Sa malakas na kasibulan ay kinasihang sumulat. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sa mga huling taon ay lumayong gayon sa kadalisayan upang makipag-ugnayan sa mga ritual na malalaswa para kay Chemosh as Ashtoreth. Siyang sa pagtatalaga sa templo ay nagwika sa bayan, ang inyong mga puso ay maging sakdal sa Panginoon nating Diyos, ay naging isang manlalabag sa puso at kabuhayan at tinanggihan ang sariling mga salita. Pinagkamalan niya ang lisensya sa kalayaan
Sinikap niya sa malaking kawalan upang ipagkasundo ang liwanag sa kadiliman, mabuti sa masama, kadalisayan sa karumihan, si Kristo kay Belial. Mula sa pagiging isa sa mga dakilang haring naghawak ng setro, si Solomon ay naging mahina, tau-tauhan at alipin ng iba. Ang likas na dati ay mataas at lalaking lalaki ay naging mahina at binabae. Ang pananampalataya sa Diyos na buhay ay napalitan ng alinlangan ng walang pagkakilala sa Diyos. Ang kawalang pagtitiwala ay sumira sa kanyang kaligayahan, nagpahina sa mga simulain at nagpababa sa buhay. Ang katarungan at kadakilaan ng naunang taon ng paghahari ay napalitan ng kalupitan at pagmamalabis. Hamak at mahinang likas ng tao, halos walang magagawa ang Diyos sa mga taong nawalan ng pagkadama ng pangangailangan sa Kanya. Sa mga taong ito ng pagtalikod, ang pagbulusok sa moral ng Israel ay patuloy. Paanong hindi magiging gayon kung ang hari ay nakipagkaisa sa mga ahensya ni Satanas? Sa pamamagitan ng mga ehensyang ito ay nalito ang bayan sa kanilang ugnayan sa tunay at huwad na pagsamba, at sila ay madaling nasilo. Ang komersyo sa ibang mga bansa ay naglapit sa kanila sa mga taong walang pag-ibig sa Diyos, at ang kanilang pag-ibig sa Kanya ay nabawasan. Ang matalas na pagkadama ng mataas at banal na likas ng Diyos ay napamanhid. Sa pagtangging sumunod sa landas ng pagsunod, isinalin nila ang katapatan sa kaaway ng katuwiran. Naging palasak na ang pakikipag-asawa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang Israel ay mabilis na nawala ng pagkamuhi sa pagsamba sa mga idolo. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ay pinabayaan. Mga inang sumasamba sa mga Diyos ay nagdadala ng mga anak sa mga ritual na ito ng pagano. Sa buhay ng ilan, ang dalisay na serbisyong panrelihiyong tinatag ng Diyos ay napalitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na pinakamaitim na kulay nito. Ang mga Kristiyano ay dapat na ihiwalay ang sarili sa sanlibutan, sa diwa man at sa mga impluwensya nito. May kapangyarihan ng Diyos na ingatan tayong lubusan sa sanlibutan. Datapwat hindi tayo para sa sanlibutan. Ang pag-ibig niya ay hindi walang katiyakan o pabago-bago. Lagi na lamang na siya ay nagmamasid sa kanyang mga anak sa malasakit na walang kapantay o sukat. Datapwat hinihiling niya ang walang pasubaling katapatan. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Si Solomon ay pinagkalooban ng kahangahangang karunungan, ngunit inilayo siya ng sanlibutan sa Diyos. Ang mga tao ngayon ay hindi mas malakas kaysa kanya. Sila ay madali ding madala ng impluwensyang nagpabagsak kay Solomon. Kung nagbabala ang Diyos kay Solomon sa mga panganib ngayon, ay nagbababala din ang Diyos sa kanyang mga anak, upang hindi nila ilagay sa panganib ang kanilang mga kaluluwa sa pakikiayon sa mundo. Magsialis kayo sa kanila, samon niya, at magsihiwalay kayo. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa gitna ng kasaganaan, ay nakabantay ang panganib. Sa buong kapanahunan, kayamanan at karangalan ay laging kaakibat ang panganib sa kababaan at espiritualidad. Hindi ang sarong walang laman ang mahirap dalhin, kundi ang sarong puno hanggang labi, ang dapat na maingat na balansehin. Ang kalungkutan at kagipitan ay maaaring magdala ng lumbay, datapwat ang kasaganaan ang pinakamapanganib sa buhay espiritual. Malibang ang tao ay laging napapasailalim sa kalooban ng Diyos, malibang siya ay napabanal ng katotohanan, ang kasaganaan ay tunay na babangon ng mga natural na hilig na pangunahan ang Diyos. Sa libis ng kahihiyan, na doon ang tao ay umaasa sa Diyos upang sila ay maturuan at maakay sa bawat hakbang, ay mayroong maihambing na kapanatagan.
Datapwat ang taong nakatayo sa mataas na taluktok at dahilan sa posisyon ay dapat sanang magtaglay ng karunungan. Sila ang nasa pinakamalaking panganib. Malibang ang mga taong gayon ay umasa sa Diyos, sila ay tiyak na babagsak. Sa tuwing ang pagmamataas at ambisyon ay pinagbibigyan, ang buhay ay nawawasak. Sapagkat ang pagmamataas, hindi pagkadama ng pangangailangan ay nagsasara sa puso sa walang sukat na pagpapala ng langit. Siyang ginagawang layunin ang pagmamapuri sa sarili, ay masusumpungang siya ay pulubi sa biyaya ng Diyos. Nasabisa nito ang tunay na kayamanan at pinakadakilang kagalakan ay natatamo. Datapwat siyang nagkakaloob ng lahat at ginagawa ang lahat para kay Kristo, ay matututuhan ang katunayan ng pangako. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Sa maraming dampi ng biyaya, inaalis ng tagapagligtas sa kaluluwa ang kawalang kapanatagan at walang kabanalang ambisyon. Pinapalitan ng alitan ng pag-ibig at ang kawalang paniniwala ng kumpiyansa. Kapag siya ay nagsasalita sa kaluluwa na nagsasabi, "Sumunod ka sa akin," ang kulam ng engkanto ng sanlibutan ay nasisira. Sa kanyang tinig, ang diwa ng pagkagahaman at ambisyon ay tumatakas mula sa puso. At ang mga tao ay babangong pinalaya upang sumunod sa kanya.